Tignan naman natin. Ano ang pinagagawa ni Risa Ontiveros ngayon? Nagpunta sa Kalayaan, di ba? Sumaludo. Piling Pangulo na eh. Alam niyo po, hindi kayo pwedeng mag-feeling ng mga, kung hindi po kayo general o hindi po kayo, wala po kayong kinalaman sa AFP at hindi po kayo presidente, hindi po dapat kayo nakikisaludo. Pwera na lang kung kayo po ay, anong tawag doon, reserve officer. Hindi ko naman nabalitaan na reserve officer to si Risa Ontiveros. Umepal dyan sa Kalayaan Island, nagpunta para magpa-picture na nakasaludo, etc. Tapos ngayon, ang mga pag-epal naman ngayon ni Risa Ontiveros, nangingisda habang naka-life vest. Yung mga kasama niya sa bangka na totoong mangingisda, walang life vest. Tapos nakita ko pa minsan, may hawak na kambing. Talagang ang galing mo, Risa, eh, no? Talagang pang-presidentiable na, eh, no? Sa mga pagpo-project, magaling po si Risa Ontiveros. Ang tanong natin sa iyo, eto tanong. Mga recent po yan, ha? Makikita nyo po, nangingisda, may hawak na kambing. Yan po ang mga pautot niyan ni Risa Ontiveros. Tanong ko sa iyo, Risa Ontiveros, ano naman ang say mo sa flood control project? Sa pagnanakaw sa flood control, sa corruption sa flood control. Bakit tahimik na tahimik ka? Ano nga pala masasabi mo sa China ngayon? Hindi mo ba ikukundina si BBM? Ha? Na pro-China? Nakikipag-usap sa China ngayon, ah. Ah. Kasi dyan po tayo bumibili sa China eh. Alam niyo po ba na one-fourth yata ng ano na, ng byproducts na. Ibig sabihin diesel na. Hindi na po crude oil. Ang binibili po natin sa China, diesel na tsaka gasolina. Dahil po, ang China po ay inuna niya sarili niya. Sabi niya, hindi muna kami magbebenta. Yan po nakadagdag. Biruin nyo. Reserve officer daw sa NP. Speaking of China, ang kinukuha pala natin sa China, yung China, sila bumibili ng crude oil tapos minamanufacture nila, binibenta nila sa atin, diesel na tsaka gasolina. Kaya marami rin po tayong ini-import sa China. Kasi siyempre, alam niyo naman si Digong eh. Ngayon po natin natutuklasan yung mga pinaggagawa ni Digong, yung friends to all enemies to na niya, hindi lang po yan tokis. Totoo palang may pakinabang tayo dyan. Yung pangarap natin ngayon na bumili ng mga langis sa China at Russia, si Digong pala nagpasimula niyang sa Russia na yan. Panahon lang ni Digong tayo unang nakabili sa Russia ng langis. Imagine ninyo. Kaya lang, dahil kaibigan natin ng US, nung nilusob ng Russia yung Ukraine, sabi ng US, lahat ng kaalyado ko, bawal bumili ng langis. Wala nang bumili. Hindi na tayo nakabili ng langis sa Russia. Sayang. Ngayon, kaalyado, kung kaibigan natin yung China, pwedeng-pwede sanang yan, no? Na maambunan tayo. Wala eh. Ang gagaling nyo kasi. Ngayon, ano na? Nakikipag-usap na ang gobyerno natin para makabili tayo ng mga langis, ng mga fertilizer sa China. Ano na? Ontiveros. Pro-China na si BBM? Kukundina na ba? Kukundina na? Ngayon nyo na-realize na lahat ng ginawa ni Digong pabor sa Pilipinas. Diba?
Pati ngayon magtulungan na lang daw sa exploration ng langis. Tututol pa rin kayo, mga hinayo pa kayo. Unahin nyo pa yung mga yun naman pala ayaw nyo pala na makipag-ugnayan sa China eh. Bakit nung bumibili tayo ng langis sa China, hindi kayo tumututol? Pero exploration ng langis, alam nyo nakakalata tayo rito sa mga tumututol na to eh. Ayaw nilang mag-joint venture tayo ng China. Kasi totoo po, etong mga tumututol sa joint venture with China, ayaw talaga nilang yumaman tayo. Imaginein po ninyo, pag nag-joint venture tayo with China, sino ba kalaban natin dyan sa West Philippine Sea? China. Pag China po ang kasama nating naghukay ng langis dyan, sino papapalag? Wala na. Sila na nga yung kaagawan natin eh. Tumalaya na tayong makakapaghukay ng langis dyan. Yayaman na tayo. Sa madaling salita, ayaw po nilang yumaman ng Pilipinas. Yung mga tumututol. Wala ba tayong ka-joint exploration? Yung malampaya ba tayo naghukay niyan? Hindi rin naman tayo yan eh. Joint exploration din yan with UK. Pag UK pwede, pag China hindi. Utak yan, no? Kaya tayo hindi umuunlad eh. Meron na tayong langis. Kaya lang, pag tayo maghukay niyan, hindi papayag ang China. Bakit? Disputed territory. Alam niyo ba ibig sabihin ng disputed? Kiniklaim natin, kiniklaim ng China. Ngayon, ang proposal, noon pa yan, kayo din ang tumutol, kayong malintik na dilawan at mga makabayan. Ang proposal noon, hukayin na natin yan. Tatlo pa nga nun, Vietnam tsaka China. Hukayin na natin yan, tapos paghati-hatian natin, putya, bigla nyo inimbok, Constitution. Wala tuloy tayong nahukay na langis. Kung nahukay natin yan langis na yan, baka hindi na tayo namumblema ngayon. Pero mo, Indonesia may langis. Mga kapitbahay natin, Malaysia may langis. Brunei may langis. Panay kapitbahay natin yan eh. Yan sa lugar na yan, banda may langis. Ayaw nyong mag-exploration with China kasi, baka gulangan tayo ng China. Hindi tayo ginugulangan ngayon. Wala tayong langis. Puta, kung may langis na yan, umaani na tayo ng langis. Tignan nyo po, ang Indonesia, alam nyo kung ilan lang ang tinaas nila ng presyo ng langis? 9% lang. Ang Pilipinas, 97%. Putan, layo, di ba? 9%. Wala pang 10%. Kung dati 48 ang diesel, palagay mo ng 50. O 10% ng 50, 5 pesos. 55 lang. Ngayon, 130. Ang aarting. Okay nang usapan ni Digong tsaka Vietnam tsaka China. Huhukayin na lang. Wala tayong gastos na pahila-hilata lang tayo dahil wala naman tayong panghukay. Hukayin na lang. Ano naman ang ating soberenya? Soberenya. Paano mo magiging soberenya yun? Disputed nga yun. Hukayin, kiniklaim pare-pareho. Wala kayong common sense eh. Pwede ba maghukay ang Pilipinas? Hindi. Titirahin sila ng China. Pwede ba maghukay ang Vietnam? Hindi rin. Titirahin sila ng China. Pwede ba maghukay ang China? Hindi. Papalag tayo. Kung tayong tatlo kaya, sino pa papalag? Yung mga politiko na lang ng Pilipinas. Yun. Yan. Yan si Ontiveros. Panay pa-epal. Mangingisda. Mag-aalaga ng kambing. Sasaludo dun sa Kalayaan Islands. Pero dehin bokiki pagdating sa korupsyon sa flood control. Bakit? Dahil Our Lady of Insertion din. May insertion din pala. Sayang, no? Sana may langis na tayo na di naman siguro kaya niya supplyan ng Pilipinas pero makabawas